All right, good morning to each and everyone. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel, and welcome back to our channel and in this segment, Track Record. Okay, so this time around, kalalabas lang ng survey, no? Ng Pulse Asia kagabi, kahapon, no? Actually, dapat isa tayo sa mga nauna na nakaalam niyan. Kaya lang hindi tayo nakapaggawa ng content dahil busy tayo yesterday. Pumunta tayo ng Pasig and then pumunta tayo ng Maynila to support the candidacy of the Buhay Party List. Okay? So this time around, isi-share ko na guys ha. Hindi naman kagulat-gulat pero ano na siya, yung parang trending na siya, no? Papaakyat na talaga. Ito yung December 1 to 6, 2021 na survey na kinundak ng Pulse Asia. Okay? Ayan, no, itsura-itsura pa lang, Pulse Asia na. No, iano natin ha, himayin natin. Gawin nating himayin natin ng may pagkamatalino. Hindi, what I mean is, let's analyze the numbers. Okay? Let's analyze the candidacies of this gentleman and a woman, no? Okay? First of all, register ang base nila is registered voters in their city municipality, 97%, no? So, ibig sabihin yung 3% diyan, guys, ay hindi what? Hindi registered voters, no? So, most like pero maliit lang naman 'yon, no? Ang ano dito is more than ang respondents dito ay more than 2,000, no? Yan, more than 2,000. Okay? So, guys, ang last na nilabas yata ito is nung ano pa nung September yata ito. Itong yung Pulse Asia, no? Anyway, ito ang katanungan nila, no? Of the people on this list, no? Ito yung mga list na yan, no? Whom would you vote for as president of the Philippines if the May 2022 election were held today and they were candidates, no? Okay. So ang ano dito guys, no, meron din kasing factor 'yun. Uy, ano sino 'yung nauuna, no? Pero anyway, konti lang naman sila. So para wala rin factor din 'yon, no? Ito 'yung mga candidates guys, no? As we all know, Marcos Bongbong or BBM, no, from Partido Federal ng Pilipinas. Okay? Leni Robredo independent pero in reality, ano po 'to ha? In reality po siya Liberal Party. Kung independent ka po kasi hindi ka oposisyon, hindi ka rin administrasyon. Nasa neutral ka lang. Pero based on actuations and based on the actions of Leni Robredo, hindi naman siya ganoon, 'di ba? At talagang opposition siya, no? Leni Robredo is an opposition candidate, no, from the Liberal Party, formerly the yellow color, pero ngayon because of ginagawa nilang pink, no? Kaya nga Pink Nation, no? Ano po natin ha, maging matalino po tayo sa ganito ha. Huwag po tayong papaloko sa mga actuations nila. Kunwari ganito sila, pero hindi po, no? Talagang Liberal Party po 'yan, si Robredo Leni, no? Ang next po natin from Action Demokratiko, si Isko Moreno Dumagoso, no? As we all know, mayor po 'yan ng Maynila, no? Manny Pacquiao, PROMD, no? PROMD pero ang ano po niyan is PDP laban, no? Pacquiao wing, pero PROMD po siya nag-register, no, ng COC niya, no? Ang next po natin ay Ping Lacson, no? Yan. Ping Lacson, Partido Demokratiko Reforma, parang ganyan, no? PDR. Yung isa naman, Parlada KDP, De Guzman, Gonzales. Bakit wala dito si Montemayor? Anyway, wala po no? Baka talaga hindi talaga nila kino-consider as a candidate ito si Montemayor. Anyway, ito po anuhin po natin, no? Isa-isahin po natin. Umpisahan muna natin yung number 1, no? Si Bongbong Marcos, ng Partido Federal ng Pilipinas. For the last couple of weeks or months, no? Nung talagang nag-solidify na yung mga candidates, no? Talagang ito na yung mga candidates, no? Ito parang after um, November 15, no? Wala na nung nung nag-withdraw na si Bongo,
Si Sara Duterte hindi na tumuloy, naging vice presidential candidate na lang siya ni Bongbong Marcos, talagang nag-solidify na. As expected, number one po si Bongbong Marcos, 53%, no? So ano yun lang natin yung sa pangalawa, no? Ang lamang po dun sa pangalawa ay 33%, no? From the last survey na kinandak ng Pulse Asia, talagang umangat po si Bongbong Marcos ng napakataas, no? Anyway, 53%. Kung ano po 'yan, kung magyayari po yung eleksyon ng panahon na 'yan, no? December 1 to 6, no? Kung ngayon, no? Yung 53% will comprise of the majority of the Filipino people. Nako, napakaano niyan. Sobrang dami niyan, no? Hindi lang po 'yan I mean, hindi lang po 'yan sa ano, um hindi lang majority po 'yan, no. So for the longest time talaga pong ano, um, talaga pong majority, no. For the longest time wala pa pong presidente na nag-majority. Kung magma-majority po si Bongbong Marcos this time around, ay naku po, sinasabi ko po sa inyo, this is a history in the making. Okay. Now, tingnan po natin yung numero niya, no. So, doon sa mga locations and then doon sa mga classes, no. Okay? Doon sa location guys, NCR, tignan nyo po. No? Yung NCR na yan, tignan nyo po. No? Yan, ano po natin, i-point natin. 61%. As expected po yan, no? 61%. Kung matatandaan nyo po kasi, noong nakaraang 2016, ang ang campaign manager niya dito sa NCR ay si Benjamin Abalos, no? Yung mayor at the time, ngayon ay former mayor, MMDA chairman ng MMDA, chairman ng MMDA, no? So, pero malakas po talaga si Bongbong Marcos here in Metro Manila. Sinasabi ko po sa inyo 'yan, no? Kasi sa Metro Manila, it's a melting pot. Marami pong mga Ilocanos dito, marami po rin mga Visayas dito, no? So may nagsabi po sa akin 'yan no? Talagang makakakuha daw sa Maynila, hindi NCR, ng 60%, 65%. Totoo nga po, di ba? 61% po sa Metro Manila. Okay? Ito po yung balance of Luzon, no? So balance of Luzon is comprised of Northern Luzon, Southern Luzon, Central Luzon, no? Luzon. Luzon in general except for NCR. Okay, 51%. Ayan, Southern yan, Mimaropa, okay, Calabarzon, yan yung mga balance of Luzon, no? Ang taas po niyan, 51%. Okay? Actually, no? Talagang Bicol is part of balance of Luzon, no? So naka 24% diyan si Lenny Robredo. Pero in totality the Luzon area, no, including NCR, talagang panalong-panalo si Bongbong Marcos. Ha? Nakita niyo po ba? Talagang ano po 'yan, no? Ito po yung Visayas area, no? Visayas. Yung Visayas na 'yan, okay? Part of that is Bailiwick, yung Eastern Visayas, yung Leyte, no? Leyte, yung mga Waray, no? Waray pera. Okay, yung Visayas area na 'yan ay talagang dominado ng mga Marcoses. Pero tingnan nyo, hindi po siya diyan majority, no? 42%. Okay? Ayan. So pero we are expecting, since nagso-solidify yung partnership nila ni Sara, Inday Sara, ay yung 42% na yan, later on tataas yan. More than 50% ng Visayas people will be voting for Bongbong Marcos. Okay? Now, tignan nyo po, dito natin makikita yung strength ni Inday Sara, no? Yung pagsuporta ng hugpong ng pagbabago kay BBM. Tingnan niyo po, 64%. Actually, among the regions, no? Among the regions, sa Mindanao siya pinakamalakas. Okay? Now, tignan niyo po, no? Si Lenny Robredo is 10%. Mas mataas pa si Manny Pacquiao sa kanya, no? Siyempre, taga Mindanao po yan si Manny Pacquiao. Okay? Mas mataas pa po. Okay? Kay Lenny Robredo. Si Bongbong Marcos ay 64%.
Ha? Kumbaga po, halimaw po yung mga numerong yan. Hindi po talaga makakapag, hindi ko maisip, no? Malubos maisip na si Bongbong Marcos ay matatalo pa sa eleksyon. Pero matagal pa po yan. Pero we are expecting na makukuha ni Bongbong Marcos based on numbers, not on emotions, is 45% and up to 75%. So yung 53% na yan, pwede pa po maging 75% yan. Believe me. Okay? Believe me. Alright, now, puntahan po natin yung mga classes. No? Yung mga ABC, yan yung mga mayayaman. No? Yung D, yan yung middle class. Okay? E, yan yung poorest of the poor. Poor families. No? Pero ano naman yan? Anyway, yung classes na yan, no? Parehas po na nag-number 1 si Bongbong Marcos. No? ABC, 53%. Sa D, 54%. Sa Class E, 49%. So meaning to say, sa lahat ng classes, no, umaasa sila na si Bongbong Marcos ay talagang isang leader na makakapagpabago hindi lang sa kanilang buhay, sa ating mga buhay, kundi sa Pilipinas in general. Okay? Yan ha. Kaya nga po talaga mag-isip din. Actually, may nakasakay ako kahapon, no? I mean, nasakyan akong isang driver ng tricycle, sabi niya, no? Talaga kung kay Bongbong Marcos daw talaga, hahayaan niya ang mga tao na magtrabaho as long as you're vaccinated. Tingnan niyo po, no? Naiisip pa 'yon ng ordinaryong tao. Okay? So pangalawa po natin ay si Leni Robredo, no? Alam naman po natin, Vice President po siya natin, no? Pero ang majority of the people, no, whom bumoto kay Bongbong Marcos at that time, even yung mga hindi pa bumoto sa kanya noong 2016, ay nadaya daw si Bongbong Marcos. Ayun po yung ayun po ang katotohanan, no? I mean, yung court will say otherwise, pero majority of those people who voted for BBM, okay, and hindi bumoto kay BBM, ang tingin po nila ay may nadaya po ang kanilang kandidato. Okay? Yun po ang katotohanan. Number 2 po yan, si Leni Robredo, 20%. Naku po, 33% po ang difference ni Bongbong Marcos at Leni Robredo, no? NCR, wala po talaga. Hindi po mananalo si Leni Robredo even though the office of the Vice President is in Quezon City. 14%. Tingin ko po nanalo for the sake of argument, nanalo siya noong 2016 because the president then was an Aquino. Believe me, Aquino will not allow a Marcos to sit in a national possession. Okay, tandaan niyo po yan, no? O kumbaga, tingnan niyo po si Chris Aquino, walang choice. Wala po siyang choice but to support Leni Robredo, no? Not for anything else. Hindi dahil mabait, matalino si Leni Robredo, hindi po ganon, no? Wala po siyang choice, no? Okay, magsasama-sama po yung mga Aquino na yan for them not to allow Marcos to sit as a president, to sit as a vice president, something like that. Kaya nga po noong 2016, hindi po ako nang magtataka na talagang binuhos nila for them to support, for them to have this support, no? To have this support kay Robredo, no? Talagang si Rojas nga po nag-number 2 pa, di ba? Pero hindi nila nakaya nung kay Duterte na kasi talagang malaki ang lamang ni Duterte. Ha? Nakuha niyo po ba? Okay? Doon nga po ako magtataka. Tingnan po natin ha. NCR 14. Balance of Luzon 24. Bakit po siya medyo mataas dyan sa Balance of Luzon? Because of Bicol area, no? Pero in Bicol area, we are expecting her to get 50 to 75% only, no? Okay, the rest, paghahati-hatian nila yan, pero magpapangalawa po dyan si Bongbong Marcos sa Bicol region. So ibigay na po natin yan, no? Sa sa Ilocos region, we are expecting Leni to get 5 to 15%. Yan lang yung makukuha niya doon sa Ilocos. Okay? Ito po katotohanan lang to. Real talk lang tayo, no? Okay. So Balance of Luzon number 2 siya. Visayas number 2 siya because of Iloilo and Cebu. I think Iloilo and Cebu. Okay? Nanalo kasi sa Cebu si Leni Robredo, Iloilo nanalo din. And then yung Leyte area, no? Last election nanalo si Leni dyan, pero konti lang naman, no? Kay Bongbong Marcos. Pero tingin ko kasi hindi yata masyadong nag-ikot, no? Naging confident si
si Bongbong Marcos sa Visayas and Ilocos region. Actually, in Ilocos region, kung na-solidify niya talaga yon, yung Ilocos region, no? Hindi niya masyadong pinuntahan yata eh. Okay? Ibang-ibang numero sana. Okay? Ito na ha. All right. Now, Mindanao, hindi po kilala. Sabi nila nanalo po daw si Leni Robredo sa Mindanao area, no? Lalo na doon sa ARM. Delikado po 'yan. Pasensya na po, no? Pero nasaan po, no? Kung talaga political base niya, 'yan, nandiyan po sana 'yan. Pero wala eh. 10%. Okay? 10%. Alright, sa classes po, no? ABC, mayayaman, mataas siya doon, pero hindi po, no ba? Number 1 pa rin si Bongbong Marcos, no? 19% sa Class D, Class E, 21%. No, siguro, naano yung mga tao sa lugaw-lugaw, no? Pero pangalawa pa rin po siya. Okay? Dumagoso po, Mayor ng Maynila. Nung una po, ang panawagan ko kay Mayor is talagang tumakbo na lang bilang Mayor ng Maynila. Okay, parang awa muna at that time, no? Pero hindi po eh, hindi niya tayo sinunod o hindi niya tayo napanood. Tumakbo pa rin siya bilang presidente ng Pilipinas. Tingin ko matatalo po talaga si Isko Moreno. Swerte na po yan pag magpangalawa yan. Pero never pong magna-number 1 yan. Okay? Ayun, 8%. NCR, 17%. Mahina po si Isko Moreno sa NCR, no? Including Manila. Believe me, no? Not all politicians there, not all leaders, not all citizens of that place will vote for him. Bakit? Dahil po ang pinangako niya po, no, sa Maynila is for him to finish the 3 terms, no? 3 terms. Kung ako sa kanya, pinaganda ko ang Maynila, ginawa kong parang Singapore, makikita nyo po, no, wala na po, buboto po sa kanya sa 2028 kung sakasakali. Pero hindi po ganun eh. Diba? Now, hindi na siya pwedeng tumakbo. Nagsabi na siya na magre-retire na sa politics. Nagsabi na siya na hindi na siya, no. At for sure, pag nanalo yung Bongbong Marcos sa Sara Duterte, the president at that time will be Duterte na rin sa 2028, no? As a vice president. As a president rather. All right. So, ang hina po, 'di ba? Sa Class E din po, no? Ay sa Mindanao, wala talaga, hindi siya kakilala. Isko Moreno's parents is coming from Visayas daw, no? Hindi po may epekto eh. Alam niyo po ba bakit? Bakit ngayon lang? No? Maging matalino tayo sa pag-uusisa. Bakit ngayon lang? Nung konsehal ka, nung mayor ka, nung hindi mo pinuntahan. Hindi mo pinuntahan yung mga lugar na yon para bilang papasalamat sa mga parents mo. No? Taga dito, no? I mean, gumawa ng sisterhood, tulungan sila, pero hindi po eh. Nakailang bagyo na ang Visayas region. Visayas, no? Yung mga regions dyan sa Visayas. No? As a mayor, as a councilor, as a vice mayor, I don't know. Baka may naitulong, pero parang wala namang naitulong. Parang gano'n. So correct me please, no, kung may naitulong during the term of Isko Moreno as mayor, before this, as councilor, as etc. No? Parang wala. Okay? So mahina po talaga. Tignan niyo po sa classes, no? Sa mayaman, sa middle class, medyo sa mahirap, malakas siya pero mahina pa rin, 14%. Pacquiao, number 4, no? Okay? Ayan, kita nyo naman po yung numero. Visayas and Mindanao, medyo mataas siya, no? So, Visayas, Mindanao, kasi taga doon po siya sa area ngayon. Okay? Actually, sa Visayas, pangatlo siya. Mindanao, pangalawa siya dyan, pero mababa pa rin. NCR, 2%. Valence of Luzon, 3%. No? Lalo na yung mga, Bisaya dyan, mga taga Mindanao will vote for him. Hindi po ganun. Okay, Lacson po, ito, 6%. Okay, Parlade, wala po, no? Talagang almost zero yan. Parlade, De Guzman, Gonzales, 0-0 po yan. So, wag na po natin pag-usapan yan. Now, ito po yung don't know. Ito yung mga don't know refuse. 5% din po yan, no? Okay, 5% din po yan. Okay? Kung yung 5% na yan,
will vote for the eventual winner, which is Marcos, no? So 53 plus 5, 58%. Okay? Yung iba po dyan, later on, yung kay Lacson, kay Parlade, De Guzman, Gonzales, will vote for Bongbong Marcos. So, yung 58 na yan, magiging ano yan, 64%. Okay? And part of the votes of Pacquiao, Domagoso, Lenny Robredo will go to Bongbong Marcos, no? 64. Sabihin mo na lang, makakalahati pa siya dyan ng 15% to 75%. Okay? Yun pong analysis natin. Okay? So maraming salamat po. Mag-comment lang po kayo dyan kung sino po ang inyong kandidato. No? Talagang open lang po tayo dito. Ina-analyze lang po natin ang bawat numero na nakikita natin sa mga survey. So, okay, so lahat ng ating subscribers, suswertehin hindi lang ngayong araw na ito, kundi magpakailanman. Again, mag-subscribe po kayo kaibigan. I-share nyo din po ito. Maraming salamat and stay safe everyone and Merry Christmas everybody!